Magandang umaga mga bata, masipagtayo muna lahat para sa ating panalangin. Asumbrado, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit sa inyo mga bata. Bago kayo umupo, maaari nyo bang ayusin muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na inyong makikita. Maraming salamat, maaari na kayong umupo. Kumusta na kayo mga bata? Tapos na ba kayo magmerienda? Mabuti naman kung ganun. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating klase, ay magtatala muna ako sa mga lumiban. Sino ba dito ang wala sa klase? O mayroon bang mga lumiban? Maraming salamat at ako ay natutuwa dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo ng mga kahon na may laman na letra at numero dito sa telebisyon. Simple lamang ang inyong gagawin. Meron akong kahon dito na naglalaman ng mga pangalan ninyo. At ang gagawin ko dito ay magbubunot lamang ako ng dalawa. At ang dalawang ito ay ang siyang magtatanghal dito sa harap. Magsusulat ako dito ng mga numero sa blackboard at hahanapin nyo lamang ang mga numero dito sa screen at ang isusulat nyo lang ay ang letra kung ano ang numero nito. At pagkatapos yung mahanap, lahat ay magkakabuo kayo ng mga salita. Para sa impormasyon na lahat, ito ay paunahan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay naman kung ganon. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang mga kahon na naglalaman ng mga letra at numero. Narito ang mga kahon na naglalaman ng mga letra at numero. Ngayon, magsisimula na tayo. Handa na ba ang lahat? Magaling. Ngayon, maaari na tayong magsimula. Mahusay mga bata, talagang napakalinaw pa inyong mga mata dahil nahanap nyo kaagad ang mga letra na nakapaloob sa mga kahon. Bigyan natin ng mga palakpak ang ating mga sarili. Mga bata, sa ating ginawa na munting aktibidad, anong bansa ang nakuha nyo? Magaling! Ang nakuha natin ng bansa ay ang bansang Japan. Isipin nyo mga bata, paano kung isang araw ay ipagbawal ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa? Ano ang mangyayari sa ating ekonomiya, kultura at pamumuhay? Magaling! Talagang mahirapan tayo sa pag-unlad dahil kulang tayo sa mga ibang produkto. Mula sa aking katanungan ay nangyari ito mismo sa Japan dahil noong panahon ng Tokugawa Shogunate sa Japan nangyari mismo ito. Ipinatupad nila ang tinatawag na Edict of Sakoku o sa Ingles ay Close Country Edict. Ang ibig sabihin nito ay isinara nila ang kanilang bansa mula sa pakikipag-ugnayan sa halos lahat ng mga banyaga. Ano nga ang ibig sabihin ng Edict of Sakoku? Magaling! Ito ay, o sa Ingles pa,
closed country edict o ang ibig sabihin ang pagsara ng kanilang bansa mula sa ugnayan sa ibang mga banyaga. Ano nga ba ang Tokugawa Shogunate? Ang Tokugawa Shogunate ay isang pamalaang military na namumuno mula 1603 hanggang 1868. Sa panahong ito, naging mahigpit ang pamalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapangyarihan. Ang pangunahing layunin ng kanilang pamumuno ay katahimikan, kaayusan at proteksyon sa kultura ng Hapon. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng Tokugawa Shogunate, mga bata? Mahusay, ito ay isang pamahalaang military na namumuno mula 1603 hanggang 1868. Magaling! Bigyan natin ng isang masigabong palakpak ang ating mga sarili. At bakit kaya mahalaga para sa kanila na protektahan ang kanilang lipunan at kultura noon? Magaling para mapanatili ang kanilang katahimikan at kaayusan. Merong mga pangunahing alintuntunin ng sakuko. Una ay pagbabawal sa mga Hapones na lumabas ng bansa. Dahil kung sino man ang lalabas at hindi na babalik ay ituturing na taksil. Ang pangalawa, pagbabawal sa banyaga na pumasok sa Japan, lalo na ang mga misyonerong Kristiyano dahil natatakot silang maimpluwensyahan ng relihiyon at mawala ang kanilang pagkakakilanlan. At ang pangatlo, kontrolado lamang ang kalakalan. Pinayagan lang ang mga banyaga gaya ng mga Ulandes or Dutch at insect na makikipagkalakalan sa piling pantalan o Dejima sa Nagasaki. Mga bata, ano nga ulit ang tatlong alintuntunin ng sakuko? Una ay ang pagbabawal sa mga Hapones na lumabas ng bansa. Ang pangalawa ay pagbabawal sa mga banyaga na pumasok sa bansang Japan. Ang pangatlo naman ay kontrolado lamang ang kalakalan. Magaling! Bakit kaya ipinatupad ang Sakuko Edict o Edict of Sakuko? Ngayon, alamin natin. Ang unang dahilan kung bakit ipinatupad ang Edict of Sakuko dahil una, proteksyon laban sa kolonisasyon. Dahil noong panahong iyon, maraming bansa sa Asya ang sinasakop ng mga taga-Europeo. Ang pangalawang dahilan ay ang pag-iwas sa impluwensya ng Kristyanismo dahil natakot ang Tokugawa na baka gamitin ng mga misyonero ang relihiyon upang baguhin ang mga pamumuno. At ang ikatlong dahilan kung bakit ipinatupad ang Edict of Sakuko ay ang pagpapanatili ng pambansang pagkakakilanlan dahil pinili nilang protektahan ang kanilang tradisyon at kultura. Kung may mga dahilan ay meron ding mga epekto. Merong epekto na positibo at merong epekto na negatibo. Siyempre, doon muna tayo sa epekto na positibo. Una, napanatili ang kapayapaan at katatagan ng lipunan sa loob ng higit 2,000 taon.
Pangalawa, naingatan ang kulturang Hapon at mga tradisyong hindi agad na iimpluwensyahan ng mga banyaga. At iyon ang mga epekto na positibo. Ngayon, dadako na tayo sa epekto na negatibo. Una ay naiwan ang Japan sa likod sa larangan ng siyensya at teknolohiya kumpara sa kanluran. Pangalawa, nahirapan silang makipagsabayan ng tuluyan, muling buksan ang bansa sa panahon ng Meiji Restoration. Naintindihan ba mga bata ang mga epekto na positibo at negatibo sa pagpatupad ng Tokugawa Japan Edict of Sakuko? Magaling naman kung ganon. Kung talagang naintindihan nyo, may tanong ako sa inyo. Kung ikaw ang nasa panahon ng Tokugawa Japan, sasang-ayon ka ba na isara ang bansa? Bakit hindi at bakit oo? Okay, so merong sumagot na sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. At sa puntong ito, ay nais ko pa rin malaman na talagang may natutunan kayo sa ating klase ngayong umaga. Kaya ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutin ninyo ang tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang maisulat ang inyong sagot. Walang limitasyon kung gaano kahaba ang inyong paliwanag. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling. Susimulan na ang pagsagot. Tapos na ba ang lahat? Mabuti naman kung ganun dahil meron pa tayong isa pang pagsusulit na hanggang 10. Ito ay tama o mali. Pero ito ay sasagutan nyo gamit ang inyong mga cellphone. At narito ang aking mga panuto. Una ay pupunta kayo sa Google Classroom at makikita nyo dyan na nakalagay Grade 8 SPS. Pindutin nyo lamang yan. Katapos yung pindutin ay makikita nyo ang new assignment o pagsusulit. Pipindutin nyo lamang yan. At makikita nyo ang student work at instructions. Pipindutin nyo ang instructions at makikita nyo ang attachments. Pipindutin nyo ulit ang attachments at Chrome at mapupunta na kayo sa ating pagsusulit. Pagkatapos nyo sagutan ang lahat, ay pipindutin nyo lamang ang nakalagay sa baba na submit. Maraming salamat mga bata sa inyong kooperasyon ngayon sa ating klase. At sa aking huling katanungan ay meron ba kayong natutunan o ano ang natutunan nyo ngayong umaga? Tama, tandaan, mahalaga na ang isang bansa ay may sariling desisyon at polisiya upang mapanatili ang pagkakakilanlan at kapayapaan. Ngayon, bago matapos ang ating klase, ay magbibigay muna ako ng isang takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin ay gumawa ng isang poster na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling polisiya ng bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. At hanggang doon lamang ang ating klase ngayong araw. Bago tayo magdasal, maaari nyo bang ayusin ulit ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na inyong makikita. Maraming salamat mga bata.
Jake, maaari mo bang pangunahan ang ating pangwakas na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat mga bata. Paalam!